Yo mga kap, welcome back. Maraming salamat po kayo nakabalik sa ating channel. Medyo malamig pa po rito sa Chicago. Bumuti-buti na po ang ating pakiramdam. So thank you po sa mga humiling na sana ay bumuti na ang ating pakiramdam. Ito na po, okay na po tayo. Hindi tayo agad nakagawa ng video kasi baksak po talaga ako Sabado ng gabi, Linggo ng umaga. Halos half day na ako sa trabaho. Hindi ko na kinaya, umuwi na rin po ako ng maga. Anyway, kape muna bago tayo mag-start sa trabaho. Pag-usapan muna natin yung naging huling laban ng ating pambato. Pero bago niya, pag-usapan muna natin yung 28 points performance ni Kai Sotto. Kanyang baga sa career high dyan sa Japan B-League. Very proud of our kababayan sa accomplishment na yan. Mahirap pong gawin yan. Kahit tayo po ordinaryong tao, hindi po natin kaya yan. Kai Sotto perform well. Kaya masaya po tayong lahat dahil po sa laban na yan. At syempre, meron pong kapalit yan. Talaga mapapagod po talaga ang ating pambato. Una sa lahat, suportahan po natin yung Kai's Journey, yung kanilang vlog dito sa YouTube, bagong channel. Kung gusto nyo manood ng mga clips, nakapanood po ako ng clip ni Kai Sotto dyan, yung kanyang training. So abangan nyo, suportahan nyo at makita nyo yung ating pambato. Medyo pagka-goofy, nakakatawa siya, medyo nakakatawa siya. Siguro ganun talaga yung personality ni Kai kapag kasama siya, kasi hindi naman natin siya nakakasama. So hopefully ito yung other side na makita natin sa kanya, kasi nakatutok sa kanya yung camera mostly dito sa kanilang vlog. Okay, so 28 points at back-to-back games. So second game, alam niyo naman yung banggaan na ginawa kay Kai Sotto, kung paano siya nagtrabaho. Nakakapagod po yan. So second game talagang medyo pinagtulungan na po si Kai, kaya nahirapan po. Sama-sama na siguro yung unang game, yung pagod, tapos dito pinagtulungan pa siya. So talaga yung production bababa. And alam na siguro nila kung sino ang dapat nilang at tutukan sa susunod na laban, napag-aralan nila nung unang game, then second game nakapag-adjustment po sila. So talagang pinisikal po si Kai Sotto sa laban na to. Kaya nakita nyo naman yung pagbaksak ng ating pambato dito, sa mga siko na inabot niya. At kung ano-ano pambanggaan, talagang masakit po sa katawan yan. Kahit tayo ordinaryong tao, magtrabaho ka lang na maghapon bugbog, the next day sigurado masakit lahat ang kasukasuhan mo. So abang na lang tayo sa susunod na laban, syempre, ng ating pambato. Support lang tayo sa kanya. Hindi araw-araw ang Pasko sa mundo ng basketball. Sila Jalen Green nga natalo kagabi, 11 game na winning streak. Natalo sila versus dito sa Dallas Mavericks, which is dire-diretso rin ang panalo ng Dallas Mavericks. Kaya talaga na overpower sila nito ni Luka Doncic sa laban kagabi. So everybody have off game, off day. Alam naman natin na malakas yung kupunan na kalaban nila, and sa sitwasyon naman nila na kaya nga sila humahabol dito sa wildcard, kasi hindi ganun kalakas yung kanilang kupunan. But ang mahalaga, ang ating pambato, yung kanyang health bumubuti at lumalakas, at hindi siya katulad dati na talagang mabilis mapagod, makikita mo yung pagod na pagod siya. I believe sabi niya dito sa kanilang nagbubuhat siya bago mag-start pa ng ng game, kasi parang nabibigyan siya ng lakas. And ano na ba nagiging ritual natin every time magkakaroon ng game? I-share mo nga para alam lang din nila. Every time before game, nagbubuhat kami ni Coach. The day before game, nagbubuhat kami ni Coach Mel. Ayan. Para sa akin, importante na before the game, meron kang pangbaon na lakas. Kasi may mga times na in the middle of the game, mapagod ka, alam mo yun, may hingal ka, maubusan ka ng lakas. Pero ako, para sa akin, physically and mentally, kapag nagbubuhat ako before the game, binibigyan niya ako lang extra power na pagdating ng game na i-push ko pa yung sarili ko na may kaya pa ako, may isa pa akong gear. So, para sa akin din yung importante na bubuhat tayo before the game. So, hindi ko lang alam kung nagbuhat pa siya nito, kasi back-to-back game. Tapos baka the next game, baka nagbuhat pa siya, tapos naglaro. I'm not sure kung ano yan ang nangyari, pero kung yan ang ginagawa ngayon ng Kai Sotto, hindi siya tumitigil at hindi niya binibigyan ng katamaran yung sarili, dahil talagang nagwo-workout pa siya bago maglaban. So, panoorin niyo mga kap. Hindi ko alam kung Kai Sotto Journey or Kai's Journey.
journey. Sorry. Abangan nyo yan sa YouTube channel na meron silang vlog, huling video nila. I-send ko yung link. Alam nyo, kakapanood ko kay Kai, napanaginipan ko siya kagabi. Ang naalala ko lang, sabi niya sa akin, magkita tayo sa Pilipinas, tapos nag-handshake kami. Ang laki ng kamay nga niya ang laki ng kamay. Yun lang naalala ko, tapos wala na, nagising na. Naisip ko na, wow, napanaginipan ko si Idol. Kayo ba, hindi nyo ba napanaginipan si Kai, kapapanood nyo sa kanya? Sigurado napakita nyo na sa panaginip nyo, nakasama nyo na siya. Ikwento nyo naman kung ano yung natatandaan nyo, kahit isang sentence lang, kami kumakain ng fishball, mga ganon. Lagay nyo kung minsan napanaginipan nyo si Kai. Kasi ganun talaga yung mga na-idolize natin, minsan napasama tayo sa panaginip nila, napapanaginipan natin sila, kasi nasa iisip natin sila. So normal lamang yan. So yun mga kapuntos, next, alam ko meron akong na-discover, ito ko lang, kwento ko lang sa inyo. Nakabenta po ako. Ito yung bago kong hobby na aking pinagkakitaan ngayon sa eBay, and share ko lang sa inyo. Kung gusto nyong malaman, lagay nyo lang sa comment box, lalo na yung mga naandito sa US. Meron akong may kinakakabalahan ako ngayon na hobby na pwede pala pagkakitaan, and kumita po ko. Yung aking $1 na investment ay umabot po ng $300. So napakalaki po ng tubo, about 305. So I would say 300% po ang kinita ko sa $1 na yan. Share ko po sa inyo yan kung ano po yan. Gagawa po tayo ng video, but kung like nyo lang, like and comment kung gusto nyo malaman kung ano yan. At pag marami tayong likes, ay syempre gagawa tayo ng video tungkol dyan. Kasi kung wala naman kayong interest na kumita sa eBay, dito sa US, talagang okay lang yan. Hindi tayo gagawa ng video, isisingit natin. Pero kung gusto nyo malaman paano kumita dito sa Amerika, tuturuan ko kayo paano paglilisting, kung paano pagpapackaging, kung paano ang diskarte para tayo kumita dito sa eBay. Yung mga nagtatanong sa Pilipinas, pag-shipping sa Pilipinas, wala po akong knowledge pagdating po sa mga sellers sa Philippines, paano sila nagpapadala. Ang alam ko lamang, kapag po ang meron akong buyer outside dito sa US, tulad ng Hong Kong, minsan may buyer ako dyan, may buyer ako yung huling buyer ko sa Sweden. Dito po kasi sa US, meron kaming international hub na tinatawag. So halimbawa, kapag may umorder na taga Pilipinas, kunwari, umorder sila sa akin, yung produkto ko isisend ko lang dito sa hub, sa international shipping hub. Tapos yung international shipping hub na naandito sa US, sila na ang bahala magpadala doon. So ang trabaho ko lang, ship ko siya mula sa bahay ko papunta rito sa international hub. Tapos noon wala na akong responsibilidad. Sila na po ang bahala sa lahat ng yan. Kung mawala iyan, hindi makarating, kung anong mangyari, insured na yan, protected na yan ng international shipping hub. So kaya doon lang po yung kaalaman ko. Kaya kung may nagtatanong paano mag-shipping sa Pilipinas, o paano ang eBay, paano nagwo-work ang eBay, kasi may mga gusto ring seller dyan sa atin natin nagtatanong, na paano sila makakapagbenta outside mula Pilipinas palabas. Yun po ang wala po tayong kaalaman ko, at paano po ang sitwasyon dyan sa atin. So yun lang po mga kapuntos. Maraming salamat po. Huwag po sana kayo magsawang bumalik dito sa Kapuntos PH. Mabuhay po kayo lahat. Bye-bye!